Una sa lahat, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa boarding house sa Baguio City. Ito, tao to. Tao to. Ano po nangyari? Oh my God! Tinambakan ng mga damit ang bangkay para hindi mahalata. Pero bakas ang dugo sa kwarto. Ang buong detalye kung din ang krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Unang bugso ng taas presyo sa petrolyo, umarangkada na at sinibayan pa ng dagdag singil sa kuryente. Ilang driver suko na. Maghanap na lang daw ng ibang trabaho. Pamasahe, dapat na nga bang dagdagan ng 5 piso. Puksaan na. Senators Ping Lacson at Rodante Marcoleta nagkasagutan, nagkaungkatan at nagkahamunan pa. Enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Siya pala'y masyadong special dito sa chamber natin. Informasyon tungkol sa mga sundalo nakapose sa PRP Sierra Madre, posibleng nakuha raw ng mga tinuturong espiya ng China. Meron kayang nakuhang top secret na datos. Babaeng negosyante at kanyang kaibigan binaril at sinunog sa Nueva Ecija. Frontline News Abroad, sapul sa video, lalaking muntik-muntikan na sa pumalyang elevator. Habang ang tambakan naman ng mga basura sa Indonesia, gubuho, 5 ang patay. At sa showbiz, aktresa si Bella Padilla na pagkamalan daw. Napulubi noon sa isang terminal sa EDSA. Ngayon, meron siyang bagong movie na ibang level daw sa drama. Unang araw pa lamang pero suko na ang ilang driver dahil sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo. Nagpapagod lamang daw sila kakapasada para sa kakarampot na kita. Posibleng makabawi ang mga kapatid nating driver kung papasanin ito ng pasahero at maaprubahan ang hirit na 5 pisong dagdag sa pamasahe. Pinag-aaralan din ang pagbigay ng ayuda at paggamit ng calamity funds. Narito ang aking report. 500 piso lang ang naiuuwing kita ni Joel sa buong araw na pamamasada ng jeep sa rutang Espanya-Blumentritt sa Maynila. Pero ang 500 pesos na yan, mababawasan pa raw lalo't higit 20 pesos na ang taas presyo sa petrolyo. Masakit sa bulsa pero kailangan pa rin daw kumayod. Ang hirap, syempre. Yung konting bariyang mapupunta sana sa pambiling bigas, sa diesel na napupunta. Syempre, nagbaboundary kami. Kinakapos din sa kanyang kita bilang tsuper si Ala na taga Davao City. Halos kalahati raw ng kita niya ang nalaga sa taas ng gas. Ang diskarte na mo karon pag rush hour, biyahe, pag hinay na, standby na lang po. Kay mas short mag sa krudo. Sa Cebu City, nagmamakaawa ng humingi ng ayuda sa LTFRB ang ilang transport groups. Humihirit din sila ng dagdag pasahe. Pero habang wala pa silang natatanggap na ayuda, sabi ng ilang nakausap naming driver, uuwi na lang daw sila sa kani-kanilang probinsya at maghahanap ng ibang pagkakakitaan. May paraabang, pamilya pa, pag yun. Estudyante na kupat kabok, 2 ka college. Saan man na ito, ana. Patay ko na, may mo, paulitan ni probinsya. Kahit mga TNVS driver, umaaray na rin. Si Kim Elizalde baka mapilitan na raw tumigil sa pamamasada. Paano yan? Pag tumaas pa yan, pagpapatuloy ka pa ba sa pagbiyahe? Siguro pag umabot ang isang daan, so uli ko na ito sa may-ari. Magta-tricycle na lang ako. Ngayong Martes ang unang bugso ng utay-utay na big-time oil price hike. Umaabot ng hanggang 24 pesos and 25 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Meron ding mga nagprotesta. Ang transport group na Piston humirit ng 5 pisong taas pasahe sa jeep. Pero hindi lang mga may sasakyan ang dapat mabahala. Ayon sa Confederation of Truckers Association of the Philippines, posible silang magpatupad ng 30% increase sa kanilang singil. Pag tumaas ang ating petroleum product, kasunod na niyan ang other increases on the spare parts, lubricants, mga gulong, and other operational expenses. Kaya wala kaming choice but to make a request to our clients na pakinggan naman nila yung concern namin.
Kapag tumaas ang singil sa truck delivery, posible ring tumaas ang presyo ng mga karga nilang produkto o basic goods. Mga ordinaryong Pilipino ang tatamaan yan. Ito nga't ang ilang nagtitinda ng pagkain at gumagamit ng kerosene panluto, panggatong na kahoy muna ang pamalit. Karon, kahoy na. Kay mahal ang gasol. So, mas makatipid ka. Oh, matipid din kayo. Pagkahoy. Ang konsumo. Kaya para maibsan yan, inaprubahan na ng House Ways and Means Committee ang panukalang bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos na pansamantalang suspindihin o tapyasin ang excise tax sa petrolyo. Pero nakabate raw dapat ito sa rekomendasyon ng economic managers at Department of Energy. May ilang kondisyon din na dapat masunod. Una, kung ang average Dubai crude oil price base sa Mean of Platts Singapore o MOPS ay umabot sa mahigit pa sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan. Pangalawa, kung nagdeklara na ang Pangulo ng National Emergency o Calamity dahil sa pambihirang pagtaas ng presyo ng langis. Sakali namang masuspindi ang excise tax, 6 pesos hanggang 10 pesos ang posibleng mabawas sa presyo ng petrolyo. Pero git ng ilang oil companies, hindi yan mararamdaman agad. Kailangan pa raw kasing maubos muna ang luma nilang supply. Kailan naman yan mauubos? It will be around 15 days. 15 to 20 days. Bago maging effective, Yes. patay na ang kabayo. Diyos ko. Bukod sa excise tax, iminungkahin ni Senador Sherwin Gatchalian na pwede rin gamitin ang bahagi ng calamity fund ng NDRRMC na 39 billion pesos at ang contingent fund na 13 hanggang 14 billion pesos bilang fuel subsidy sa transport sector at iba pang apektado ng oil crisis. Sang-ayon din daw dito maging ang Department of Budget and Management. We can interpret this as a man-made calamity at ang spillover niya ay dito sa Pilipinas, sa bansa natin. At under the law, pwede rin kasi doon economic disruptions. So broadly, pwedeng ma-interpret na itong man-made calamity in Iran is creating economic disruptions sa pamumuhay ng tao. Habang kinakapapa ang solidong solusyon sa taas presyo, walang choice ang ating mga kapatid kundi magtiis, magtipid at mamaluktot. Bukod sa presyo ng petrolyo, iindahin din ang dagdag singil sa kuryente. Ang matindi pa, umpisa pa lamang daw yan dahil posible pang magmahal ang singil sa susunod na buwan. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Maswerte kung tutuusin ang graphics designer na si Mike Fariscal sa Cavite. Naka-work from home siya dahil sa ibang bansa ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi man siya bumabiyahe madalas kaya nakakatipid sa taas presyo ng petrolyo. Ang mga gaya niyang work from home ang sapul naman ng dagdag singil sa kuryente. Kaya naman, tipid mode si Mike. I-ease down mo muna yung budget tapos at the same time, ayun nga katulad nga hindi ako naka-aircon. And kung may mga importanteng lakad, yun lang din na muna. Kung malapit lang, magko-commute o kaya maglalakad. Ayon sa Meralco, 64 centavos per kilowatt hour ang madaragdag sa bill ng mga customer ng Meralco ngayong Marso. Katumbas ito ng 129 pesos na patong sa electric bill ng isang customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours buwan-buwan. Paliwanag ng Meralco, bunsod ito ng mas mataas na singil ng National Grid Corporation of the Philippines sa kanilang transmission charge. Mataas na generation charge mula sa power suppliers at ang pagsipa rin ng buwan ng buwis at ang Uniform National Lifeline Subsidy Rate ng Energy Regulatory Commission. Ang mga taas singil na yan, hindi pa kasama ang epekto ng sigalot sa Middle East, kaya posibleng mas sumipa pa ang bayarin sa kuryente sa mga susunod na buwan. Pagsipa ng Marso hanggang siguro bandang Hulyo ay tataas talaga ang demand sa kuryente. Nagkaroon pa ng krisis sa gitnang silangan, Middle East, na maglalagay ng pressure sa fuel supply. Kaya those two factors are really most probably going to drive prices higher. Ibang usapin pa raw ngayong humihina ang piso kontra dolyar. Kahapon, ipinatupad na ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng gobyerno para makatipid sa gasolina at kuryente, alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos. Ang DepEd naman, ginawa na ring work from home ang kanilang non-teaching at related teaching personnel tuwing Biyernes. Pero wala pang bagong pahayag ang Malacanang sa power rate hike. Sa ngayon, heto muna ang tipid tips. Una, gawin ang curtain technique.
Pumili ng kortinang light-colored dahil mas presko ito dahil hindi natatrap ang init. Pangalawa, ang aircon at electric fan combo. Kapag kasi sabay mo itong ginamit, mas mabilis at mapapantay nito ang lamig sa loob ng kwarto. Ugaliin ding linisin ang inyong aircon dahil mas mabilis itong gagana. Tipid din ang paggamit ng LED na ilaw. At syempre, makakatipid talaga sa kuryente kapag naka-unplug ang appliances na hindi ginagamit. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagkasagutan, nagkaungkatan at nagkahamunan pa sina Senator Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Sabi pa ni Lacson, gusto ni Marcoleta na siya ang laging bida. Narito ang aking report. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman, man ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya, siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Ako po yung nagtataka, Ginoong Pangulo, pagka po pala si Senator Ping Lacson ang magdi-deliver ng privilege speech, wala pa po tayong nate-take up na kahit ano. Siya pala ay masyadong special dito sa chamber natin. Ganun po pala siya ka-importante. Senate President Pro Tempore Ping Lacson versus Senator Rodante Marcoleta. Ito ang puksaan sa plenaryo ng Senado kanina. Ang ugat ng sagutan ng bakbakan ni Lacson si Marcoleta sa kanyang privilege speech. Hindi na raw kasi makapagtimpi si Lacson sa mga unang pag-atake ni Marcoleta sa kanya. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. Kaya si Lacson, inisa-isa ang hinaing laban sa senador. Nag-umpisa nga raw ito sa pagkwestiyon niya sa hilaw na interpretasyon at hiling ni Marcoleta na motion to dismiss sa impeachment case ni VP Sara Duterte noong nakaraang taon. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. Buwelta ni Marcoleta, parang pinipersonal siya ng senador. Hindi ko po alam, Sir President, Your Honor, kung paano ko, saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking diniliver na privilege speech kahapon. Kaya kong sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Sagot ni Lacson? Negative po. Siguradong hindi po yun. Bakit kayo po naglilihis, sino pa po nagsimula nito? Nung una pong privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Itinanggi naman ng komite na may special treatment sa privilege speech ni Lacson. Yung nangyari po kasi kahapon, sa speech ni Senator Marcoleta, with due respect to the two sides, binanggit po niya yung pangalan ni Senator Lacson. So, it is obvious that Senator Lacson would like to respond. Sa isang punto, kinwestiyon ni Marcoleta ang patuloy na pagbabansag sa kanya bilang pro-China. Kaya hamon ng senador kay Lacson, dumalo sa Foreign Relations hearing sa March 12, kasama ang Department of Foreign Affairs at National Mapping and Resource Information Authority. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, hindi makakadalo ang mga opisyal ng ahensya. Kaya buwelta ulit ni Marcoleta. Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? I don't know Administrative Order number 29. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't need to know, Mr. President. I'm not interested. 2 araw na walang tigil ang tugtugan sa isang boarding house sa Baguio City. Yun pala, tinabunan doon ng mga damit ang bangkay ng isang lalaking tadtad ng taga at saksak. Natong Frontline Report. Pinasok ng mga kinatawan ng barangay ang paupahang bahay na ito sa Barangay Fairview, Baguio City noong Linggo, March 8. Kukumustahin sana nila ang 34 years old na lalaking nangungupahan. Pero pagpasok nila, walang sumalubong. Nang tignan ng isang kwarto, nakaharang sa daanan ang kumpol ng mga damit sa sahig. Meron pang bakas ng dugo. Ito, tao to. Tao to. Ano pong nangyari? Oh my God!
Tinakpan pala ng kumpol ng mga damit ang bangkay ng lalaking nangungupahan sa boarding house. Ayon sa barangay, ipinagtaka ng ilang residente kung bakit 2 araw nang nakabukas ang ilaw at sound system sa unit kaya pinasok na nila ito. Kwento pa raw ng ilang residente, noong March 5 pa ay may isang lalaking bumisita sa boarding house ng biktima. Nagtanong pa raw ito ng daan. 5:30 to 6 a.m. daw nagpunta sa store at may mga nagpatulong kung paano yung mga daan dito. Then napansin na rin na umalis siya ng afternoon na noon, 5 to 6 p.m. Ayon sa ilang taga-barangay, may saksak sa tagiliran ng biktima. May indikasyon din na pinagtatagas siya sa ulo. Nahanap na rin ang itak na posibleng ginamit sa krimen. Wala pang pahayag ang Baguio City Police Office habang gumugulong ang investigasyon at inaalam ang motibo sa pagpaslang. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Binaril at sinunog ang isang babaeng negosyante at kanyang kaibigan sa Nueva Ecija. Tila binalak daw ng mga salarin na palabasing aksidente ang pagkamatay ng dalawa. Nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa isang liblib na lugar na halos walang bahay, natagpuan ang nagliliyab na kotse sa barangay Sinasahan sa Peñaranda, Nueva Ecija. Nang maapulang apoy, tumambad ang duguan at wala ng buhay na lalaking driver ng kotse. Sa passenger seat naman sa tabi ng driver, natagpuan naman ang isang babae na wala ng buhay. Nang siyasatin ng mga biktima, natuklasang may mga tama sila ng bala sa leg at batok. Posibleng malapitan o close range ang ginawang pagbaril sa dalawa at nasa likuran ng kotse ang gunman. Sa investigasyon, maaaring dito na binaril ang dalawang biktima. Binuhusan rin ng gasolina o ng kerosene ang kotse para masiguro na hindi na makikilala ang bangkay ng dalawang biktima kung sakaling magkaroon ng investigasyon. Sa inisyal na investigasyon, alas 8 ng Lunes ng umaga, nang umalis ng Palayan City ang mga biktima. Ang negosyanteng babae na kinilalang si alias Regine, nagpaalam daw na pupunta ng Barangay Santo Tomas sa Peñaranda. Habang ang driver na lalaki na isang rescue officer ng LGU na si alias Michael, nagpaalam daw na patungo ng Cabanatuan City. Ang hindi alam ng mga kaanak ng biktima na magkasama ang dalawa na sumakay sa kotse ni Regine. Maaari raw na hinarang ang mga biktima at sumakay sa likod ng sospek bago sila pinagbabaril. Posibleng sinadya raw sunugin ang kotse at bangkay ng mga biktima para palabasin na aksidente lamang ang nangyari. May natukoy ng person of interest ang Peñaranda Police. Ongoing yung ating investigation, follow-up. May POI na tayo doon and you will know that soon. Nandiyan pa rin sa ground yung mga tao natin, investigator, intel, para mahuli yung gumawa nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagpapasaklolo sa pamahalaan ang asawa ng isang marinong Pilipino sa United Arab Emirates na nawawala sa gitna po ng gyera sa Middle East. Ayon sa misis ng tripulanteng si George Francis Miranda, sinagip ng barko ng kanyang mister ang isang barkong binomba malapit po sa Strait of Hormuz. Huli silang nag-usap noong March 5 pero hanggang ngayon daw ay hindi na niya ito na-contact. Hinala ng asawa, may mga kapabayaan ng kumpanya ng kanyang mister. Ang akin lang, aksyonan nila para hindi na siya maulit, dapat may ginagawa din sila sa UAE na alam nila na mayroon na po, di pa alam na nila na bawal na yung daanan. Nami-miss na po namin, mahal na mahal po namin siya, bumalik na po. Ayon sa DMW, nabisita na nila ang pamilya ng nawawalang marino. Tiniyak ng ahensyang suporta habang ginagawa ang paghahanap sa Pinoy Seafarer. Posible raw na nakuha ng mga itinuturong espiya ng China ang impormasyon ng mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, inamin ito ng isa sa 3 Pinoy na nabistong espiya ng China. Ang ipinuslit na datos ay nagresulta sa pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Pinagsisisihan naman daw ito ng naturang espiya. Bagamat mahalaga ang mga naipuslit na impormasyon, tiniyak naman ng AFP na walang nakuhang confidential files at top secret na datos ang China. Napag-alaman din na hindi lang sa Pilipinas nag-eespiya ang China kundi maging sa iba pang bansa. The damage incurred made him remorseful nung nakita niya na malaki ang tama ng barko na to sa Sabina Shoal. He thought that pwedeng may masaktan o may mamatay na kaibigan niya na Coast Guard.
Eksklusibo nakuha ng News 5 ang affidavit ng isa sa mga suspect sa hazing na kinamatay ng isang maritime student sa Cavite. Ipinaliwanag niya na hindi raw torture ang dahilan kung bakit may natagpo ang sili sa may-ari ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Kasabay ng pagsuko ng 4 na miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity sa General Trias Cavite noong linggo ng gabi, personal nilang sinulat ang kanilang affidavit o nalalaman sa nangyaring hazing na ikinamatay ng maritime student na si Mark Kenneth Alcedo. Eksklusibong nakakuha ng kopya ang News 5 ng isa sa mga ito. Base sa salaysay dito ng 19 anyos na estudyante, pasado alas 7 ng umaga noong March 1 nang simulan nilang initiation rites kasama sina Kenneth at 2 pang kapwa nito neophyte. Mahigit 1 oras din daw itong tumagal, pero natapos naman nila ng maayos at nakasurvive ang 3 sumalang. Nanatili pa raw hanggang bago magtanghali ang grupo sa lugar kung saan ginawa ang initiation rites, bago sila tumuloy sa isang bahay malapit sa lugar. Naghahanda na raw silang kumain nang mag-request si Kenneth na magpataktak o iyugyug ang kanyang katawan matapos makaramdam ng pagkahilo. Ginawa naman ito ng mga miyembro ng fraternity at naging okay naman daw ulit ang biktima. Pero maya-maya lang, tuluyan nang nawalan ng malay si Kenneth. Mabilis daw silang gumawa ng first aid measure gaya ng pagpapaamoy ng ammonia. Nilagyan din daw nila ng sili ang ari ni Kenneth para makaramdam ng init sa pag-asang magigising ito. Paglilino ng grupo, hindi nila ginawa yan para i-torture o pahirapan si Kenneth kundi para magkamalay. Kinagat din daw nila ang kuko ng biktima para makita kung re-responde ito. Pero nung tumagal na raw ng 1 minuto na wala pa ring tugon si Kenneth, dito na sila nagkasundong isugod siya sa pinakamalapit na ospital. Maaalalang lumabas sa medical legal ng biktima na nakaranas nga ito ng matinding pambubugbog lalo sa mga hit at binti. Marami siyang sugat sa katawan, bali ang ngipin at may siling ang inilagay sa kanyang ari. Sa kabila ng paliwanag ng frat member, kumbinsido pa rin ang ama ng biktima na tinorture ang kanyang anak. Kitang-kita sa lahat ng party. Kasi kung di mo makita ng marami, buti kung dito lang sa hita, pwedeng masabi natin na hazing lang yan. Eh lumalabas po marami sa baba. Sa dito, ang dami. So, may ko-consider na talagang yun, hindi na hazing, kundi murder na yun. Tiniyak ng Tau Gamma Phi na handa nilang harapin ng patas ang kasong naisampa na sa 18 sospek. Voluntaryo namang sumuko sa PNP-CIDG-NCR ang 26 anyos na alumnus ng Tau Gamma Phi na kabilang din sa mga pinangalan ng sangkot sa hazing. Sinubukan pa raw magtago nung una ng sospek bago makumbinsing pumunta sa mga pulis. Nakatakda na raw sana itong sumampa ng barko sa katapusan ng buwan. Matagal na panahon siya naggantay para makasampa ng barko at yun nga ho, nangyari ito. So lahat sila may pangarap sa buhay, di ba ho, lalo na sila mga naghahangad na maging seaman. So, ang pangarap nila sa ngayon, hindi mo mangyayari. Sa kabuuan, 7 na ang sospek na hawak ngayon ng mga pulis. 11 pa ang nananatiling at large, kabilang ang 3 John Doe o wala pang pagkakakilanlan. Kahit tapos na ang 3 araw na deadline na ibinigay ni DILG Secretary John Vic Remulla para sumuko ang mga sangkot sa nangyaring hazing, patuloy na hinihikayat ng mga otoridad na makipagtulungan na lamang sila sa mga pulis kaysa hintayin na lumabas ang warrant of arrest laban sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Officially divorced na ang comedian actress na si Ai de las Alas sa ex-husband na si Gerald Sibayan. Ikinumpirma mismo ng aktres ang ulat tungkol dyan sa kanyang Facebook post. Restarting her life na raw si Ai at opisyal na siyang single. Masaya raw siyang single na, pero malungkot daw na bumitaw siya sa pangako niya sa Panginoon. Wala na raw kasi siyang kakapitan at bumitaw na raw yung isa. Ayon sa report, natanggap na ni Ai ang kopya ng desisyon mula sa Superior Court of California na nagpapatibay ng divorce nila ni Gerald. Residente ng Amerika si Ai kaya legal ang kanilang divorce. Mapapanood naman soon si Ai sa kapatid series na My Best Friend Emma. May pa-hard launch si kapatid star Andrea Brillantes sa kanyang music persona as Ramona. Sa kanyang debut single na Gaga,
opisyal na pumasok sa music scene si Ramona. Tema ng kanta ang gossip culture at mob mentality na madalas ay nararanasan ng mga public figure. Tampok sa music video ng Gaga ang aktor na si Pepe Herrera bilang isang akusado at si Ramona bilang kanyang abogado. Available na ang Gaga sa mga streaming platform. Abangan din si Blythe sa upcoming kapatid seryeng A Secret in Prague with Enrique Hill. Susunod, bangkay na natagpuan sa Calamba, Laguna, hinihinalang sinaksak at hinataw. Lalaki muntik nang maipit sa pumalyang elevator sa India. At paanong napagkamalang pulubi si Bella Padilla sa terminal ng bus? Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natagpuan ang dugo ang bangkay ng isang lalaki sa kalsada sa Laguna. Hinihinalang sinaksak at hinataw ang biktima hanggang sa mamatay. Nasa frontline na balitang yan, Dave Abuel. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ang lalaking yan sa isang madilim na lugar sa Barangay Bungo sa Calamba City, Laguna nitong Lunes ng madaling araw. Isang concerned citizen ang nakakita sa bangkay. Ayon sa barangay, nakitaan ng mga saksak sa dibdib at pasa sa mukha ang lalaki. Parang apat at saka may hataw dito, sa mukha dito, kanang pisngi. May hataw. Hindi raw residente sa lugar ang biktima na sa tansya ng barangay ay nasa 30 years old pataas ang edad. Hindi pa sigurado ng mga otoridad kung itinapon lang sa lugar ang bangkay o doon mismo naganap ang pagpatay. Ito po ay napakadilim sa lugar na ito, wala pong ilaw. Panawagan naman ng barangay. Kung sino po ang nakakaalam at nakakita po doon sa nakasaksi doon sa krimen, ay pagbigay nilang alam po natin doon sa police station sa Calamba po. Patuloy yang iniimbestigahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nilinaw ng abogadong nagnotaryo sa affidavit ng 18 nagpakilalang dating security at bagman ni Zaldico na hindi siya bayaran at hawsyaw o peking abogado. Humarap ngayong araw sa NBI si Attorney Charlie Pascual matapos siyang ipasa pinakaugnay ng investigasyon sa mga parating o paratang ng grupo. Paliwanag ni Pascual, ginampanan lang niya ang kanyang tungkulin sa pagnotaryo pero hindi niya raw trabaho na patotohanan ang pahayag ng 18. Matatandang isiniwalat ng grupo na nag-deliver umano sila ng higit 800 bilyong pisong kickback mula sa flood control projects sa ilang opisyal ng gobyerno. Just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the city of Las Piñas. I told the NBI that everything was documented and they confirmed to me that it is their voluntary statement. So I just did perform my notarial duties, no. Ito po yung pagpapatunay na ako po hindi hawsyaw na abogado, ako po may opisinang notarial. Haharangan ng DOJ ang hiling ni Senador Jinggoy Estrada na matanggal ang precautionary hold departure order na nilabas ng korte laban sa kanya. Hiling ni Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na makaalis ng bansa mula March 30 hanggang April 5 para po sa isang personal trip sa Hong Kong, Macau at sa Japan. Ang DOJ prosecutors ang humiling sa Manila RTC na huwag munang payagang makalabas sa bansa si Estrada habang gumugulong ang investigasyon sa mga flood control projects. Tinanggihan noon ng senador ang mga alegasyon laban sa kanya. Hindi raw papayag si US President Donald Trump na kontrolin ng Iran ang supply ng petrolyo. Kaya ang solusyon niya, patuloy niya itong atakihin. Narito ang Frontline News Abroad. Dumagundong ang pagtama ng missile sa isang gusali sa Beirut, Lebanon. Sa lakas ng impact, nabalot na makapal at maitim na usok ang mga kalsada. Ang pag-atake galing sa Israeli Army na tinatarget ang gusaling kuta umano ng militanteng grupong Hezbollah na alay ng Iran. Kasabay ng pag-atake sa Lebanon, inatake ulit ng Israel ang Iran. Sanib puwersa ulit ang Israel at Amerika dyan. Nagpaulan sila ng airstrike kung saan ginaganap ang pro-government rally sa Isfahan.
Nasunog din ang kahabaan ng isang boulevard sa Tehran na malapit sa isang fuel depot na tinamaan ng missile. Gumaganti naman ang Iran sa Israel pero damay ang Gulf countries, kabilang na ang Bahrain. Nasunog dyan ang Bapco Oil Refinery at isang residential area. Nagpadala naman ng missile ang Australia bilang tulong sa nadadamay na UAE. Nananatili ring nakasara ang Strait of Hormuz alinsunod sa Iranian military. Kaya ngayon, sumisipa na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Ang National Oil Company ng Kuwait nagkaroon na ng production cut. 20% naman ang itinaas ng produktong petrolyo sa Pakistan. Sa Bangladesh, kinakailangang isara ang mga national universities para lang makapagtipid ang bansa. Ang mga taga-Amerika damay rin sa giyera dahil sumipa na sa $5 hanggang $9 ang presyuhan ng langis. Katumbas po niyan ang hanggang ₱500 kada galon. Sa kabila niyan, iginiit ni US President Donald Trump na mas aatakihin ng bansa ang Iran. I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply, and if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. Ipinagmalaki rin ni Trump na umaangat ang ekonomiya ng Amerika nang dahil sa kanya. Ayon naman sa Iran, patuloy nilang dedepensahan ang kanilang bansa laban sa Amerika at Israel. Sa huling tala, mahigit 1,300 na ang nasawi sa giyera sa Middle East. Pinakamarami sa Iran na may 1,255 at ang Lebanon na nakapagtala ng halos 400. Ayon sa Iranian authorities, karamihan sa nasawi mga sibilyan. Nagbabalita mula sa Frontline. Faith Tobias, News 5. Literal na pang-core memory ang revelation ni special memory actress Bella Padilla na pagkamalan daw kasi siyang pulubi sa EDSA. Kung paano, alamin sa Frontline report ni MJ Marfori. It's a reunion to remember sa big screen para kina Bella Padilla at Carlo Aquino sa kanilang second movie together na A Special Memory. Good ang review sa kanilang comeback movie bago pa man ang commercial release today. It's the first time na nanood ako bilang audience din at first time ko mag-ugly cry sa sinehan. So, medyo malala tong movie na to. Ang A Special Memory ay directed by Jerry Lopez Sinene at written by national artist Ricky Lee. Tungkol ito sa broken-hearted fashion designer na si Sandra, played by Bella. Makikilala niya si Dindo, played by Carlo, isang foreman. Susubukin sila ng tadhana nang dahil sa isang sakit. Sa premiere night kagabi, absent ang wife ni Carlo na si Charlie Dizon. Pero noticeably present ang bagong special someone ni Bella na shy guy pa sa camera. Speaking of a special memory, may hindi ra makakalimutang alaala si Bella bilang aktres. Napagkamalan kasi siyang pulube while waiting sa bus sa isang taping noong 2019. Nakaupo raw si Bella sa gilid ng isang terminal sa EDSA habang suot ang prosthetics na sunog sa muka at may nagbato pa raw sa kanya ng piso. Awang-awa raw si Bella sa kanyang sarili at ramdam raw niya ang pagod. Pero for now, move on na dahil mas kakaibang Bella na ang mapapanood simula bukas sa A Special Memory. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, 5 patay sa gumuhong imbakan ng mga basura sa Indonesia. 2 anak ni US President Donald Trump nag-invest sa kumpanyang gumagawa ng mga military drones. At ang K-pop idol na si Jisoo, bakit kaya umalis sa grupong Enhypen? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Muntik-muntika ng maipit ang isang lalaki sa pumalyang elevator sa isang residential building sa India. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na sumakay ng elevator mula sa 9th floor. Pagdating sa ground floor, palabas na ang lalaki ng
biglang umangat ang elevator. Mabuti na lang nakalabas siya agad. Nagtamo siya ng minor injuries. Kalaunan, pinatawag ang mga technician para ayusin ang elevator. 5 ang patay sa bago ng ibaka ng mga basura sa Indonesia. Ayon sa mga otoridad, nagka-landslide bunsod ng malakas na ulan. Nawawala sa guho ang 4 na truck driver at mga ngalakal. Nagbabayanihan na ang mga daandang rescuer sa paghaharap sa kanilang lahat. Sa gitna ng umiinit na sigalot sa Middle East, mas lumalim ang negosyong military drone ng mga anak ni US President Donald Trump. Base sa report, investors na raw sa bagong drone company ng Power Us ang mga anak ng Pangulo na sina Donald Trump Jr. at Eric Trump. Target ng kumpanya na palakasin ang paggawa ng military drone sa Amerika. May investment din si Eric sa Israeli drone maker na extend na may kontrata sa US defense sector. Pero ayon sa ilang ethics watchdog, pwedeng magmukhang may conflict of interest lalo't gobyerno rin ang nagbibigay ng kontrata habang may tumitinding sigalot. Abangan, from Will You Marry Me to Will You Carry Me, ang karirahan ng mga barako habang pasan ang kanilang misis. At a K-pop idol na si Jisung kakalas na sa grupong Enhypen. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa K-pop, aalis na sa grupong Enhypen ang miyembro nitong si Jisung. Sa anunsyo ng kanilang management, napagkasunduan daw ng bawat miyembro na may sarili ng musical vision si Jisung para sa kanyang sarili. Magpapatuloy naman daw ang Enhypen bilang 6 members. Sa kanya namang handwritten letter, nagpasalamat si Jisung sa 6 precious years niya with Enhypen at fans nilang Engine. Hindi raw niya maaabot ang kanyang pangarap kung hindi dahil sa kanila. Ayaw daw niya yang makalimutan. Patuloy din daw niyang susuportahan ang Enhypen. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, from Will You Marry Me to Will You Carry Me naman ng mga mister sa United Kingdom. Kumasa sila sa karera habang buhat ang kanilang misis. Dumaan ang mga mag-asawa sa mga obstacles. Sinubok diyan ang kanilang stamina at ang kanilang partnership. Taunan ang wife-carrying race na yan. Siyempre, bawal mag-away para umabot sa finish line. Ako may kilala akong matindi talaga mag-training sa mga ganyan. Speaking of Will You Carry Me, Bok, kasama pala natin yung... Will you hike with me? Yes, and will you carry me later? Paguguluhin ka lang namin. Akit kami ng bundok eh. Yes. At talaga pong ang training ni Johnny pang Mount Everest po yan. Baka po bukas sila po ang ating laman sa pabaong pampagod night. Kami pala yun eh, no? Kayo yun. Pero ingat at enjoy. Pabaong pampag-goodbye. Uy, huwag naman. Sir, wait lang naman. Ito naman, grab, sir. Hindi pa ganun. Pero mag-enjoy kayo. Senior talaga ganun na yung thinking, no? Iba talaga. Patapos na yung buhay. Ay, Diyos ko, Lord. Miyerkules pa lang bukas, mapapalingkod natin. Sige, mag-goodbye na nga tayo. Sige, go ahead. Bye-bye, yan po ang 45 Ayoko ata ng goodbye, sir. Natakot ako. Ngayon lang. Kung sino pa yung nakapag-train ng maayos, siya pa yung takot. Ang gulo nyo ha, mag-goodbye na tayo. Pag di ba yung mahalagang headlines, continuation na lang. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ng kapatid sa Balta sa Public Service. Ako po si Mayan Las Bañas Oraseo. Ang gulo yung dalawa. Ako na po si Adlinga, walang iwanan sa Frontline Tonight.